Habang naglalakad patungong eskwelahan si Sakuragi ay binati siya ng kanyang tropa. Headbutt naman ang iginanti niya sa mga ito. Sinabi ni Mito na wag muna nilang guluhin si Sakuragi dahil hindi daw siya nakatulog nung gabi dahil bad trip pa rin siya sa pagkatalo nila sa reunion. Sinalubong naman siya ni Judoy at tinawanan ang pagkatalo ng kanilang basketball team. Dapat daw ay sa judo na lang siya sumali. Hindi pa man siya tapos magsalita ay nakatikim din ito ng headbutt. Hindi pa rin ito sumusuko at sinabing hindi daw siya makakatikim ng pagkatalo sa judo club. Maya-maya pa ay sinagasaan siya ni Rukawa ng kanyang bike. Hindi pa rin maalis sa mukha niya ang pagka-bad trip nang biglang sumulpot ang fans club ni Rukawa at sinabi nila na kung kay Rukawa lang nila ipinapasa ang bola ay hindi sila matatalo dahil henyo daw si Rukawa. Puro yabang lang daw si Sakuragi. Lalong nadagdagan ang pagka-bad trip niya. May babaeng nagsalita sa likuran niya na akala niya ay fans din ni Rukawa pero si Haruko pala ito. Bigla siyang nahiya at hindi makatingin dahil sa pagkatalo nila. Sinabi nito na wag nang isipin ang pagkatalo nila dahil maganda naman daw ang ipinakita niya. Dagdag pa niya na sinabi daw ng kanyang kuya na higit pa ang kanyang ipinakita sa kanilang inaasahan at bilib na bilib si Akagi dito. Sabi pa niya na siya sana ang nakapagpapanalo sa kanila kung sila ang nanalo. At dahil siya ang hari ng kababawan at kay abangan ay tuwang-tuwa ito. Sinabi pa nito na napakasipag daw niyang mag-practice kaya nasira agad ang sapatos niya. Sabi ni Haruko na kailangan niya ng bagong sapatos. Sinamahan niya si Sakuragi para bumili ng bagong sapatos. Tuwang-tuwa si Sakuragi dahil parang nagde-date daw sila. Napagkamalan naman ng tindero na girlfriend niya si Haruko. Tuwang-tuwa naman si Gabo. Pinagsukat ni Haruko si Sakuragi ng sapatos. Habang sinusubukan niya ang sinukat niya ay natapakan nito ang suot na sapatos ng tindero. Pinunasan agad yun ng tindero dahil pinakamamahal daw niya ito. Sapatos daw yun ng pinakasikat na NBA player at kumpleto daw siya ng signature shoes niya. Wala daw pakialam si Sakuragi pero gusto daw niya ang sapatos niya. Bibilhin na daw niya yun at kailangan daw may discount. Dumukot siya ng pera na halagang 30. Samantala, dumating sa gym si Sakuragi at buong pagmamayabang niyang ipinakita ang bago niyang sapatos. Nagpatuloy ang practice ng Shohoku basketball team. Habang nagaganap ang kanilang practice ay lumilipad na naman ang isip ni Sakuragi. Naalala niya ang sinabi nung tindero ng sapatos na napagkamala na girlfriend niya si Haruko. Maya-maya pa ay pinasahan siya ni Boy Labo. Sapul siya sa mukha dahil wala siya sa katinoan. Samantala, pinag-uusapan ni Mito at Okso si Sakuragi. Naninibago sila dahil hindi pa ulit ito nababasted mula nung tumuntong sila sa high school at isa pa nakahanap na daw siya ng pagtutuunan ng pansin. Kaya dapat pati sila ay naghahanap na ng kahihiligan. Habang nag-uusap sila ay nakita nila si Noma at Takamiya na tila nagmamarites. Napagkatuwaan nila na gulatin ang mga ito. Pero sinabihan silang huwag maingay dahil may pinapanood silang isang babae at lalaki na tila nagliligawan. Sinabi ng babae sa lalaki na hindi na siya pwedeng sumama sa kanya dahil may iba na siyang nakakadate. Nasaktan ng lalaki sa sinabi ng babae at sinabing pang-10 na daw siyang nambasted sa kanya sa loob lang ng 1 taon. Sagot ng babae na hindi daw kasi siya seryoso at isa pa ay may nakapagsabi sa kanya na may crush na daw ito na kaklase pa niya. Bigla namang labas ng 4 na bugok at pinagkatuwaan ng lalaki. Sinabi nila na okay lang daw yun dahil mas may malas pa sa babae kaysa sa kanya. Hinatak naman ng lalaki si Okso at tinanong kung sino sila. Samantala, sinabi nila Akagi at Ayako ang mga mabibigat nilang makakalaban sa elimination games. Una na dito ay ang kainan na 10 beses nang nakakapasok sa Inter-High. Pumangalawa ang Shoyo na halos kasing galing ng kainan. At pangatlo ay ang tumalo sa kanila na reunion. Hindi mawala si Sendo sa isip nila Rukawa at Sakuragi na tumalo sa kanila. Gustong-gusto na nilang makabawi dito. Tinanong naman ni Akagi si Ayako kung may chance pang makaabot sa tournament ang isa pa nilang player. Hinamon naman ni Okso ang lalaking pinagtripan nila dahil sa paghatak nito sa kamay niya. Sinabi naman ng lalaki na kakalabas niya lang ng ospital sabay sugod kay Okso. Inawat naman siya ni Mito at sinabing hindi nila kailangan mag-away. Tinanong ng lalaki kung ano ang pangalan ni Mito. Nagpakilala naman ang lalaki na siya si Ryote Miyagi. Iniisip pa rin ni Akagi ang isa nilang player na sana daw ay makabalik na ito. Pero nag-aalala siya na baka hindi sila magkasundo ni Sakuragi dahil pareho ang kanilang ugali at basagulero. Samantala, habang nagsisintis siya ng kanyang sapatos ay dumating si Ota at grupo nito at sinabi nito kay Miyagi kung bakit hindi niya sinabi sa kanila na nakalabas na siya ng hospital. Nabalitaan na rin ni Ayako na nakalabas na ng hospital si Miyagi.
Nakita ni Ayako na papadating si Sakuragi. Hindi naman siya napansin ni Sakuragi dahil iba ang itsura nito kapag naka-school uniform. Nagkasabay sila ni Sakuragi na pupunta ng gym. Nag-aalala din siya dahil kung totoong nakalabas na nga ng hospital si Miyagi ay madidagdagan na naman ng isa pang magulo sa kanilang team. Nagpasama si Ayako kay Sakuragi na may hahanapin sila. Sinabi naman ni Miyagi kay Ota na ayaw niya munang makipag-away dahil kakalabas lang niya ng hospital. Mas mabuti pa daw ay doon na lang siya makipag-usap sa mga first year na nakilala niya dahil walang sinasanto ang mga yon. Pero sigurado daw siya na wala silang binatbat sa mga yon lalo na kay Mito. Biglang sinuntok ni Ota si Miyagi pero nakailag ito. Inawat naman siya ng isang long hair na lalaki na naka-face mask. Tinawag siya ni Miyagi sa pangalang Mitsui at sinabing matagal din pala siyang nawala. Sagot naman ni Mitsui na mabuti at maayos na ang kanyang kalagayan. Oras na daw para bumawi siya. Nalaman na rin ng ibang players na nakabalik na si Miyagi. Nag-aalala sila na pag nagkasama sila ni Sakuragi ay para silang dalawang atomic bomb na magbabanggaan. Habang naglalakad sila ni Sakuragi ay may nakita siya na grupo ng mga lalaki na parang may magaganap na away. Nagulat siya nung makita niya si Miyagi doon. Nakita din siya ni Miyagi. Nadurog ang puso nito nang makita niyang may kasamang lalaki si Ayako. Lagi na lang daw niyang sinasaktan ang puso niya. Wala namang ideya si Sakuragi kung ano ang nangyayari. Bigla na lang niyang sinuntok si Sakuragi. Matindi pala ang crush ni Miyagi kay Ayako at nagselos ito. Inaawat na siya ni Ayako pero wala siyang ibang naririnig. Sinundan pa niya ito ng flying cake. Lipad si Sakuragi. Naikwento ng ibang players na kaya na hospital si Miyagi ay napagtripan ito ng grupo ni Mitsui dahil mayabang daw ito. Pero dahil alam daw ni Miyagi na kuyog ang aabutin niya ay inunahan na niya ang kanilang leader na si Mitsui. Nabigla ang lahat kaya hindi agad nila naawat si Miyagi kaya naman bogbog sarado si Mitsui. Matapos bumagsak ni Mitsui ay siya naman ang binugbog ng grupo. Pareho silang matindi ang tinamo kaya pareho silang na-hospital ng matagal. Inawat ni Mitsui si Miyagi. Mali daw ang kinakalaban niyang tao. Dapat daw ay siya. Habang nag-uusap pa sila ay biglang tumayo si Sakuragi na galit na galit. Binigyan din niya ng flying kick si Miyagi. Bagsak ito kasama si Mitsui. Nag-aalala na si Ayako. Dumating na rin si Haruko. Sasagot sana ng suntok si Miyagi pero tinamaan niya si Mitsui sa pagsuntok niya. Pilit niyang iniharap si Miyagi at pagkatapos ay headbutt naman. Sinubukang umawat ni Ota pero pati siya ay nakatikim din kay Sakuragi. Ibinato niya si Ota kay Miyagi na parang isang manikiin. Magsasalpukan pa sana silang dalawa nang biglang sabay na sumigaw si Ayako at Haruko. Doon lang silang tumigil na dalawa. Galit na galit pa rin sila sa isa't isa. Napuno na si Ayako kaya nakatikim ng palo ang dalawa. Galit na pinapante na ni Ayako si Miyagi sa gym. Sinabi naman ni Haruko kay Sakuragi na oras na ng practice. Sabay silang tumakbo patungong gym at tila nag-uunahan pa. Ipinagyabang pa ni Sakuragi ang bago niyang sapatos. Nung sabay silang makarating sa gym ay hindi nila alam na teammates pala sila. Nagulat ang buong team nang makita nilang sabay na dumating ang dalawa. Galit na galit pa rin si Mitsui kay Miyagi. Tinanong niya kung sino daw yung kulay pula ang buhok. Sagot ng kasama niya ay si Sakuragi daw yon. First year ng Section 7. Miyembro din daw ng basketball team. Sinubukan daw nilang turuan siya ng leksyon pero di nila kinaya dahil tumulong si Rukawa na miyembro din ng basketball team. Mananagot daw silang lahat. Nakipag one-on-one naman si Miyagi kay Yasuda. Mabilis niya lang nalusutin ito. Bilib ang teammates niya dahil sa sobrang bilis niya. Pati si Rukawa ay na-challenge sa kanya. Sinabi ni Kogure na siya na ang magiging sunod na team captain. Hindi naman pumayag si Sakuragi. Habang kausap pa ni Yasuda si Miyagi ay ibinato siya ni Sakuragi at pagkatapos ay kinuha ang bola kay Miyagi. Sinabi ni Sakuragi na siya ang susunod na team captain. Napansin ni Miyagi na tila naghahaman si Sakuragi. Hindi naman siya inurungan nito. Napakatindi ng puwersa ng dalawa. Ramdam na ramdam ito sa buong gym. Nag-one-on-one si Sakuragi at Miyagi. Nagtaka siya kung papaano daw nakapasok sa team ang isang tulad niya. Hindi daw puro tangkad lang ang kailangan sa basketball. Natawa na lang si Sakuragi at sinabi na ipapakita niya sa kanya kung paano nila pinahirapan ang Ryunan sa pangungunan niya. Magda-drive na sana si Sakuragi nang biglang na-steal ni Miyagi ang bola na walang kahirap-hirap. Hindi makapagsalita si Sakuragi at sinabihan niya si Miyagi na mandiraya. Oras na para siya naman daw ang dumipensa. Sagot ni Sakuragi na ipapakita niya kung paano dumipensa ang isang henyo na tulad niya.
Simpleng fake lang ay kumagat agad siya kaya naman pinaglaruan niya lang ito. Sinubukang ma-steal ni Sakuragi ang bola at nagawa naman niya. Hinampas pala ni Sakuragi ang kamay niya kaya nakuha niya ang bola. Hindi siya nagpatalo at hinampas niya din si Sakuragi. Binalya naman niya si Miyagi bilang bawi. Sinabi ni Kogure na pagpasensyahan na lang si Sakuragi dahil baguhan lang siya at hindi alam ang patakaran. Hindi pumayag si Miyagi at bumawi sa kanya. Santukan na may konting basketball ang nangyari. Pinatid niya si Sakuragi para hindi makuha ang bola. Ngayon naman ay wrestling na may konting basketball ang nangyayari. Kahit sino ay walang magpatalo sa kanila. Sinabi ni Ayako sa ibang players na awatin sila. Ibinato naman ni Sakuragi si Miyagi sa mga sumubok na umawat. Natigil lang ang dalawa nung may humawak sa leeg ng dalawa. Sa paglingon nila ay natakot sila dahil isang gorilla ang may hawak sa kanila. Galit na galit ito at binigyan sila ng tig-iisang bukol. Nagsimula na muli ang training ng Shohoku basketball team. Dumating naman si Coach Anzai sa kasagsagan ng training nila. Lumapit si Miyagi kay Coach Anzai at humingi ng tawad sa ginawa niya at nangako na hindi na niya uulitin yon. Natuwa si Coach Anzai at sinabing gawin niya ang lahat ng makakaya niya para sa team. Lumapit naman si Sakuragi kay Coach Anzai at sinabing tanggalin na si Miyagi sa team dahil sagabal lang siya sa isang henyong tulad niya. Hindi makapaniwala si Miyagi sa ginagawa ni Sakuragi kay Coach Anzai. Hinatak niya ang pisngi nito at sinabing isang bugok na tulad niya ang dapat na tinatanggal sa team. Bumawi din si Sakuragi at hinatak din ang pisngi niya. Wala na naman magpatalo sa kanilang dalawa. Lalo pa nilang hinigpitin ang paghatak ng pisngi ng isa't isa. Hanggang sa hinampas na ni Ayako si Miyagi. Napansin naman ni Sakuragi na may kakaiba sa kilos ni Miyagi sa tuwing kaharap niya si Ayako. Habang papauwi na sila ay sinabihan niya si Sakuragi na tigilan na ang pagsunod sa kanya. Sagot niya na hindi niya ito sinusundan dahil doon din ang daanan niya pauwi. Biniro niya si Miyagi na nandoon si Ayako pero wala naman. Nagalit si Miyagi sa pagbibiro ni Sakuragi. Sinabi niya na may gusto pala siya kay Ayako. Nahiya naman si Miyagi. Nakumpirma ni Sakuragi na may gusto nga ito. Pinagtripan pa niya si Miyagi at sinabing di siya magugustuhan ni Ayako. Hindi pa rin niya tinigilan si Miyagi. Sumali lang daw siya sa basketball dahil kay Ayako. Sigurado daw siya na hindi siya sasagutin nito kahit magpustahan pa sila. Nagulat si Sakuragi nung biglang lumuha si Miyagi. Ikinwento ni Miyagi na alam ni Ayako na may gusto siya sa kanya pero binabaliwala lang daw siya nito. Pinilit niyang makipagkaibigan sa mga ibang babae para lang daw makalimutan na niya si Ayako. Lahat na lang daw ng nililigawan niya ay binabasted siya. 10 beses na daw siyang nababasted sa taong ito. Nalungkot si Sakuragi dahil pareho sila ng sitwasyon ni Miyagi. Nung nasa junior high pa lang daw siya ay nawalan na siya ng gana sa basketball dahil sa kabiguan sa mga babae. Nung nag-aaral na siya sa Shohoku ay doon niya unang nakita si Ayako nung binisita niya ang gym. Nine-love daw siya agad dito kaya sumali siya sa basketball team. Lagi din niyang nakakabangga si Gory kaya ilang beses na niyang binalak mag-quit sa basketball. Nung practice game daw nila laban sa Michi High ay tambak malala ang inabot nila. Pero kahit daw alam na ni Ayako na matatalo sila ay hindi sila iniwan nito at patuloy lang siya sa pag-cheer sa kanila. Kaya napagdesisyonan niya na ipagpatuloy ang basketball at palakasin ang team. Sisikapin daw niyang manalo ang team kahit paanong mangyari para sa ganun daw ay makita niya ang ngiti ni Ayako at mapasaya siya. Sinabi ni Miyagi na okay lang daw na pagtawanan siya ni Sakuragi ang mga sinabi niya. Pero sumagot si Sakuragi habang lumuluha na naiintindihan daw niya ang nararamdaman niya. Naalala ni Miyagi na may nabanggit si Mito na may mas malas na lalaki pa kaysa sa kanya. Siya daw pala ang tinutukoy niya. Natanong niya kung ilang beses na daw na ba siyang nabasted. Sagot ni Sakuragi na nasa 50 na daw siguro. Pero kahit daw ganun ay meron siyang Haruko na nagpapalakas ng loob niya. Naawa siya kay Miyagi pero humahanga siya dito dahil hindi siya sumusuko. Sa loob-loob ni Miyagi ay masisiraan na daw siya siguro ng ulo kapag 50 na ang bomb-asted sa kanya. Napakalungkot daw pala ng buhay niya. Kaya naawa din siya kay Sakuragi. Maswerte pa daw siya dahil nandyan lang si Ayako. Kinabukasan, sabay na dumating ang dalawa sa gym. Hindi makapaniwala ang lahat dahil magkasundo na ang dalawa. Isang napakalaking himala ang nangyari nung araw na iyon. Samantala, pinag-iisipan pa rin ni Mitsui kung paano siya makakaganti kay Miyagi. Galit na galit ito kaya pati mga kasama niya ay pinagdiskitahan niya. May dumating naman na isang grupo na nakamotosiklo at tinanong niya si Mitsui kung kailangan nito ang tulong niya. Sabihin niya lang daw kung sino ang babanatan.
Wala namang kaalam-alam ang Shohoku basketball team na may papadating na malaking problema silang kailangan harapin.